Good day po. Paano nila na-diagnose na ako ay may lung cancer? Sasagutin ko po yan. Paano ba namin nalaman na may lung cancer ako? Mag-start po ako ng kwento way back 2010. Noong 2010 po, nung nagpa-annual physical check-up ako sa school, nakitaan ko ng spot yung aking lungs sa upper right lungs. So nakita po nilang may konting spot. So, para siyang, hindi ko alam kung ano yun. Basta nakalagay lang dun eh. May ako sa lungs. So dinala ko po yun sa private doctor ko, which is malapit lang po dito. Then, ang sabi sa akin ni Doc, ma'am, para makasure tayo, kailangan mo mag-undergo ng another test. Kailangan mo mag-sputum test. So, itudura mo lang yung everyday dadalhin mo dito kasi iti-test nila. Sinunod ko yung doktor ko. Nagpa-sputum test ako. Paglabas nun, negative. Kaso lang, nasabi ng doktor ko, ma'am, para sure tayo na hindi ka makahawa sa mga anak mo at saka sa mga estudyante mo, kailangan mo mag-undergo ng 6 months na gamutan. So, sinunod ko yung doktor ko. Sabi ko, sige dok, bibili akong gamot. Makatuwid nag 6 months na gamutan ako, natapos ko yun. Then after ko uminom ng 6 months na gamutan, bumalik ako sa kanya, pina-x-ray na ako ulit. Then nakita pa rin na mayroon pa rin doon sa lungs ko. Ang sabi niya sa akin, ay ma'am, scar na lang ito kasi nag-undergo ka naman na ng gamutan. Yearly, kapag may annual physical check-up kami, tapos may x-ray kami, pag nakita yun ng doktor na magkiklearan sa akin, kasi yearly naman kami may annual physical check-up sa school. Ang sabi lang sa akin, ma'am, nagka-TB ka ba dati? Ang sagot ko lang is, yes po, Doc. So, ang sabi ng doktor sa akin, scar na lang to. Ang ginagawa, pinipirmahan agad yung clearance ko. So, ibig sabihin, panatag na rin ako na okay lang. Wala naman na pala yung scar na yun, walang problema. Last year, ayun, nagkaroon na po ako ng problema kasi nagkaroon ng water yung heart ko. Nung dinala po ako sa ospital, yung heart ko, lunod na siya ng tubig. So, kung ito yung heart ko, may pumapalot na parang tissue din sa paligid niya. Napuno na po siya ng tubig. So, yung ginawa ng doktor para makahinga ako, binutasan yung parang tissue na bumabalot sa heart ko para lumabas yung water doon at makahinga ako. So, yun po yung nangyari. So, paano ako na-diagnose? Yung water po na yun sa heart ko, yun yung tinest nila para malaman kung positive ako sa cancer. So, bago kami lumabas ng hospital, pinatest namin yan sa NKTI. Tapos, nakalabas na kami sa Kapalansya. Dumating yung result at nag-positive siya sa adenocarcinoma. Hindi pa naman agad doon sinabi na stage 4 siya. Basta ang sabi ng doon, positive ng adenocarcinoma. So, pagkatapos mo nalaman namin, nag-undergo ako ng different laboratories para matrace kung saan siya. So, nung una, akala nila sa breast lang, kaya nagpa-opera pa ako ng breast. Kasi yung akala nila, yung maliliit na yung na-spot doon sa lungs ko, akala nila ligaw lang. Pero nung undergo na ako ng iba't ibang series of tests, CT scan, kung ano-ano pa, nalaman na sa lungs pala siya. Yung spot na yun, kumalat na. Kumbaga nakarating na siya sa puso, nakarating na siya sa thorax, nakarating na siya sa both lungs. Doon nalaman na stage 4 na siya. So, ibig sabihin, kalat na siya sa katawan ko. Hindi na siya nagstay doon sa baga. So, siya yung dahilan bakit nag-water yung heart ko at nahirapan akong huminga. So, doon nila na-diagnose na may lung cancer. So, yun lang po. Sana po, kapulutan niya ng aral yung kwento ko. Sana po mag-prevent na hindi kayo tutulad sa akin. Sana kung may nararamdaman kayo sa katawan nyo at kakaiba, pa-doktor na po kayo kasi ang hirap po ng may sakit.
magastos na, mawawalan ka pa ng trabaho, hindi mo pa magawa yung gusto mo sa buhay. Maging lesson na po sa atin to. Huwag na akong tularan pa. Maging priority dapat natin yung ating health. At syempre, yung Panginoon, dahil siya naman yung nagbibigay ng lakas sa atin. Yun lang po. Thank you po sa pakikinig ng aking kwento. Thank you po sa pagsusubaybay sa akin. Sana po makatulong ako sa inyo. So, supportahan niyo naman po yung vlogging ko para mapagamot ko yung sarili ko dahil as of now po, wala na kaming source of income ng mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking kwento. See you next time po. Bye-bye!